Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng ICC, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang mensaheng ito ay para sa inyo. At maaaring makatulong sa inyo na huwag mawalan ng kahit isang piso na para sa inyo. Ngayong Pebrero 2026, may isang napakahalagang petsa na kailangan ninyong isulat sa kalendaryo. Pebrero 20, 2026. Ito ang unang opisyal na araw ng pagpapalabas ng ICC pension payments para sa maraming benepisyaryo sa buong bansa. Hindi ito simpleng petsa. Para sa daan-daang libo nating mga lolo at lola, ito ang araw na mayroon silang pera sa kanilang kamay, pera na pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Ngunit narito ang problema, marami sa ating mga seniors ang hindi alam kung kailan eksaktong darating ang kanilang pera. Hindi alam kung magkano ang matatanggap nila, at ito ang nakakalungkot. Hindi alam na may mga benepisyo silang hindi pa nila natatanggap. Ngayon, dito tayo magkukwento tulad ng magkaibigan. Walang mga salitang mahirap intindihin. Walang nakakalitong proseso. Malinaw, simple, at tapat, dahil kayo ay karapat-dapat na malaman ang lahat ng ito. Kaya naman, bakit Pebrero 20? Ang ICC ay may sistema ng pagpapalabas ng pensyon na nakabatay sa ending digit ng inyong ICC number at sa inyong napiling paraan ng pagkuha ng benepisyo. Para sa mga miyembro na gumagamit ng UMID card o ICC Pensioner BA bilang ICC, ang unang wave ng pagpapalabas ay nagsisimula sa Pebrero 20, 2026. Ito ang petsa na dapat ninyong bantayan sa inyong account, maging ito man ay sa Union Bank, DE, o anumang bangko na nakalink sa inyong ICC pension account. Ngunit hindi lahat ay makakatanggap ng sabay-sabay. Kung ang huling dalawang digit ng inyong ICC number ay nagtatapos sa 1 o 2, malamang na kayo ang unang matatanggap ng payment sa paligid ng Pebrero 20. Kung ang inyong ICC number ay nagtatapos sa mas mataas na numero, maaaring makatanggap kayo ng ilang araw pagkatapos, kahit sa parehong linggo pa. Huwag mag-alala. Hindi ibig sabihin nito na naantala ang inyong pera. Ito ay normal na proseso ng ICC para maiwasan ang biglaang pagsiksikan sa mga bangko at bayad sentro. Ang pinakamahalaga ay tiyaking updated ang inyong banking information sa ICC. Kung hindi pa ninyo ito nagagawa, huwag nang mag-atubili, pumunta sa pinakamalapit na ICC branch o mag-login sa inyong ICC account online. Isa sa mga tanong na madalas nating marinig mula sa ating mga seniors ay ito, tama ba ang aking natatanggap? At ito ay napakahalagang tanong. Ayon sa kasalukuyang patakaran ng ICC, ang minimum na monthly pension ay nakatakda sa A1,200 para sa mga miyembro na may hindi bababa sa 10 credited years of service, at A2,400 naman para sa mga may 20 o higit pang credited years. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng marami, ang inyong aktwal na pensyon ay maaaring mas mataas kaysa sa minimum ito. Depende sa inyong average monthly salary credit at sa bilang ng inyong mga kontribusyon sa buong taon ng inyong pagtatrabaho. Halimbawa, kung si Mang Ernesto ay nag-contribute ng 30 taon sa ICC, at ang kanyang average monthly salary credit ay 15,000. Ang kanyang pensyon ay maaaring umabot sa pagitan ng I4,500 hanggang I7,000 bawat buwan, depende sa eksaktong kalkulasyon ng ICC, gamit ang kanilang tatlong formula. Ang ICC ay gumagamit ng pinakamataas na resulta mula sa tatlong paraan ng pagkalkula para matukoy ang inyong totoong pension amount. Kung hindi kayo sigurado kung tama ang inyong natatanggap, maaari kayong humiling ng pension computation statement sa kahit anong ICC branch. Libre ito at karapatan ninyo bilang miyembro. Narito na ang bahagi na gusto ko talagang ipaalam sa inyo dahil ito ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba sa buhay ng maraming pamilya. Bukod sa inyong monthly pension, may mga karagdagang benepisyo ang ICC na karamihan sa ating mga seniors ay hindi natatanggap, hindi dahil sila ay hindi karapat-dapat, kundi dahil hindi nila alam na umiiral ito. Una, ang 13 month pension. Ito ay binabayaran tuwing Disyembre at katumbas ng isang buwang pension ninyo. Otomatiko itong idinideposito sa inyong account, ngunit kung hindi kayo nakatanggap nito noong nakaraang taon, huwag nang mag-atubili na pumunta sa ICC at itanong. Pangalawa, ang death benefit para sa dependents. Kung ang isang pensioner ay pumanaw na, ang asawa at mga anak na minor ay may karapatang makatanggap ng survivor's pension.
Maraming pamilya ang hindi nakaka-claim nito dahil hindi nila alam ang proseso. Ipaalam ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay ngayon bago pa mahuli ang lahat. Pangatlo, ang funeral benefit na nagkakahalaga ng S20,000, maaaring i-claim ng kahit sinong nagbayad ng gasto sa libing ng isang miyembro o pensioner ng S. Ngayon, kailangan rin nating pag-usapan ang isang bagay na medyo mahirap marinig, ngunit importante para hindi kayo magulat. May mga sitwasyon kung saan maaaring bawasan o i-recover ng S ang mga pension payments, at ito ay tinatawag naming clawbacks o pension reductions. Kung natuklasan ng SFs na may overpayment na nangyari sa nakaraang mga buwan, halimbawa, dahil sa maling datos o pagkabigo sa pag-update ng inyong civil status, maaari nilang ibawas ito ng paunti-unti mula sa inyong mga susunod na pension. Hindi ito nangyayari ng walang abiso. Dapat ay makakatanggap kayo ng sulat o notification. Ngunit kung hindi kayo marunong magbasa ng mga sulat o dokumento, dalhin ninyo ito sa isang miyembro ng pamilya o sa pinagkakatiwalaang tao para tiyakin ninyo na naiintindihan ninyo ang nangyayari. Bukod dito, kung patuloy pa kayong nagtatrabaho bilang kasiguro ng kahit pensioner na kayo, maaaring may epekto ito sa inyong benepisyo depende sa inyong kasunduan. Ang pinakamagandang payo ko sa inyo, panatilihing maayos at updated ang lahat ng inyong record sa Para sa inyong kapakanan, nais ko ring ibahagi ang ilang praktikal na payo para sa araw ng Pebrero 20 at sa mga susunod na pension release dates. Una, huwag kayong pumunta sa bangko ng maaga ng umaga sa mismong araw ng release, laging masikip, laging mahabang pila. Kung maaari, pumunta kayo pagkatapos ng tanghali o sa mga susunod na araw. Ang pera ninyo ay hindi mawawala, nandoon na ito sa inyong account. Pangalawa, kung hindi kayo komportable na mag-transact sa bangko ng mag-isa, huwag kayong mahiyang humihingi ng tulong sa isang miyembro ng pamilya o sa isang kaibigan. Karapat-dapat kayong may kasama. Pangatlo, para sa mga nakatanggap ng pension sa pamamagitan ng remittance centers, tulad ng bayad center o palengke na bayad outlets, tiyakin ninyo na mayroon kayong valid at ang inyong pension card ay hindi pa nag-expire. Isang magandang balita para sa lahat ng ating mga pensioners, ang inyong monthly pension ay hindi subject sa income tax sa Pilipinas. Ayon sa National Internal Revenue Code, ang mga benepisyo mula sa ay exempted mula sa anumang buwis. Kaya naman, ang buong halaga ng inyong pension ay para sa inyo, walang bawas na buwis, walang withholding. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return dahil lang sa inyong pension. Ngunit kung mayroon pa kayong ibang pinagkukunan ng kita bukod sa pension, tulad ng negosyo o paupahan ng ari-arian, marunong kayong kumonsulta sa isang accountant para malaman kung kinakailangan pa rin ang tax filing. Mga mahal kong seniors, ang bawat pisong nasa inyong pension ay pinaghirapan ninyo sa loob ng maraming taon. Nagbayad kayo ng kontribusyon noong kayo ay bata at masigla pa. Ngayon ay oras na para mapakinabangan ninyo ang lahat ng iyon. Huwag kayong mahiyang itanong, huwag kayong mahiyang mag-claim, at huwag kayong hayaang lumipas ang isang piso na para sa inyo. Puntahan ang inyong pinakamalapit na SEC branch, i-check ang inyong SEC account, at kung kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling humingi sa inyong mga anak o apo. Ang Pebrero 2026 ay isang bagong simula, ang simula ng isang mas secure at mas komportabling buhay para sa inyo. Kayo ay karapat-dapat doon. Palagi kayong karapat-dapat doon. Subscribe para sa pinakabagong updates tungkol sa GSIS at lahat ng benepisyo para sa ating mga seniors. Mag-click ng notification bell para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong importanteng balita.